Okay guys, hello again, part 2 ng ating step function and lambda series. So, recap lang ulit sa ating ginagawa. Gumagawa tayo ng AWS step functions. Ito, meron tayong group of lambda na may mga kanya-kanyang task. Tapos, gagawan lang natin siya ng workflow. No? So, on the previous part, ginawa na natin tong lambdas, adding a plus b, print sum, increment A, increment B, format outputs. Ginawa na natin lahat yan. So, ngayong part na to, gagawin naman natin yung step function. So, ang importance ulit nito, ilitin lang natin, is ito yung parang gagawin natin foundation for microservices natin. Kasi, very important to na matutunan kasi makikita nyo rito na hindi lang natin ilalagay sa isang monolithic code lahat ng function na ginagawa natin. So, kung ilalagay mo lang din siya sa isang lambda function, medyo hindi na siya best practice ngayon. Ang ginagawa na ngayon talaga is bine-breakdown siya into smaller lambda function codes. At isa nga yung step function na ginagamit sa kanya para ma-orchestrate to. So, yun, as explain ko last part natin, yun yung function ng step function for orchestrator. Okay, let's go back. Ayan na. So, ito yung ginawa natin before. So, ngayon, pupunta na tayo ng step function, guys. So, dito sa step function natin, magke-create tayo ng tinatawag na state machines. Di ba? Napaka-ano. So, sa state machine, magke-create ka niyan, magke-create ka as blank. Kasi, meron tayong gagawing code. Pero, siyempre, pwede mo siyang gawing iba-iba, no? Meron dito, may mga distributed map process CSV file, may S3, di ba? Kita nyo yan, may RDS. Ibig sabihin, hindi lang ang step function guys, hindi lang ginagamit to sa lambda. Pwede mo rin siyang gamitin sa lahat. May EKS pa guys, Elastic Kubernetes Services. So, ibig sabihin, if the company is using these services, pwede mo siyang gamitin sa step function. Kasi may gusto silang ma-achieve na orchestration. Pwede mong gamitin yung step function for that. Anyway, for the purpose of discussion, basic lang tayo. So, blank muna. Ito yung tinatawag nating workflow ni step function. So, marami kang pwedeng gawin dito. Like, pwede mo i-design siya basically. Pwede mo siya i-drag and drop lang. Lagyan mo siya ng action. Lagyan mo siya ng flows. Success, fail, wait, pass. Pwede mo siyang may mga patterns na dito. And so on and so forth. Halos lahat din ng mga dito AWS function, pwede mong ilagay dito step function, guys. So, very, very useful to. Pero anyways, as a purpose of discussion, meron tayo lang gagamitin code. So, ito naman yung isa sa napaka easy way din. Kasi, as a JSON format na, let's say for example, nag-build ka na ng dating step function. Hindi mo na kailangan siyang i-rebuild sa design. Pumunta ka ng code, i-copy mo lang yung code niya, i-paste mo dito. Basically, i-create niya na for you. Diba? Nakita niyo yung ginawa ko, pinaste ko lang Pero syempre, pwede mong gawin yan isa-isa from scratch, diba? Pwede kang pumunta ng design, pwede mong i-drag yung start, i-drag yung lambda, i-drag lahat to, and so on and so forth. Tapos lagyan mo silang connection. Baliktad naman, sila naman yung magke-create ng code. Pero ngayon, available yung code natin, pinaste natin, siya na yung gumawa ng design. Okay guys. Pero wag dito naman sa part na to, ang importante dito is ma-select mo yung mga right elements. For example, 'di ba meron tayo ritong comment. An example of Amazon State Language Different A plus B. So ang tinutukoy niya rito is yung A plus B. Ang type niya is task. Ito yung resource na sineselect niya. Tapos ini-incorporate niya dito, ano yung next? So, ang next, etong check A plus B. Ayan, di ba nakikita niyo yung flow niya from top to bottom? So, napakadali lang yung sundan kahit na ganitong code to. Huwag kayo ma-intimidate kasi basically, kung ano lang yun nandito, kinonvert niya lang sa code na to. Okay, so ano nga ulit yung sinabi ko dito na papalitan? Etong resource, guys. Kasi, dapat dyan, maselect mo yung right lambda function. So, balik tayo rito sa lambda, guys. Balik muna tayo sa lambda. So, ang gagawin natin is i-copy natin yung mga ARN nito. Ayan, ito makikita nyo. Function ARN. Mapapansin nyo dyan kung ano itong at user nyo, yun lang yung naiiba dyan.
So, gagawin natin, i-paste lang muna natin siya sa notepad. I-paste lang natin siya sa isang notepad. Okay. Tapos, balik tayo. Check natin naman yung increment A. Copy ulit natin. Lagay ulit natin sa notepad. Tapos, si increment B. Si increment B. Ito. Copy natin. Ayan. Tapos, ayan, grind lang guys. Ayan talaga most of the time ang pagtatrabaho eh. Hindi naman yung mga fancy stuff. Grinding talaga tayo rito. Okay. Pero at least ngayon, click ka na lang, di ba? And then, ayan. Nakopy na natin. Balik na tayo doon sa, natin, step function natin. Saan ba yan? Ayan. So, ginagawa nating state machine. Nawala ba yung state machine natin? Oo nga. Okay lang, madali lang naman i-recreate. So, select. Okay, tapos yung code natin. See how easy it is right in the moments. Diba? Pwede mo rin i-create yan from scratch. Walang problema. So, ayan. Papalitan natin yung mga resource. Diba? Kung makikita nyo, yung A plus B, yan, i-copy natin dyan. O, diba? Tapos, print sum, yan. Palitan natin tong print sum. Asan yung print sum natin? Eto, ARN natin. Tapos, increment A, palitan natin. So, pansin nyo lahat, tas sila lahat, guys. Increment A, ito. Tapos, nandyan na rin yung mga conditions nila. Kung pwede mag-end siya or not. Increment B, ayan. Lagay din natin dito si increment B. Basically, pinapalitan natin yung number sa gitna eh. Then, lastly, format inputs. Tapos, yung wait 10 seconds. Yung next sa kanya, guys. Okay, so tapos na. Basically, pwede na natin i-create to. Create na natin to. So, of course, lalagyan natin siya ng role. Diba? Wag niyong kakalimutan yung lahat tayo lalagyan. Itong lahat na to dapat meron siyang rule, guys. So once na na-create niya na yan, pwede na natin tayo mag-sample. So magsa-sample tayo, gagawa tayo ng test. So start execution natin siya, guys. Dito tayo, start execution. Palitan natin to ng test. So, JSON siya, lalagyan natin dito ng A. Tapos, integer na 1. Tapos, B. Tapos, 1 din. So, 1, 1 parehas yung aanay natin. Dapat ang mangyayari dyan is, magra-run dapat siya ng 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 times para makapag-print siya. Start natin, tingnan natin kung gagana, guys. Ayan, nakikita nyo dito, may table siya. So, nakapag A plus B na, chinek niya na, ini-increment. So, nag-increment, wala pang lumalabas, diba? Wala pang lumalabas. Kasi, hindi pa siya nagpe-print result. Kasi, na-detect niya rito na, hindi pa niya nire-reach yung condition para mag-print. Pwede rin nating i-table view, makikita nyo rin yung mga pangyayari dyan. Ayan. Nakita nyo kung ano yung ina-execute niya dyan. Ayan, may logs din dyan. Pwede natin makita kung ano na yung nangyayari. Ayan, 3 na Sum is 6. Sige pa, matatapos ka rin dyan. Ayan na, tapos na. Na-execute niya na yung buo. So, ayun, gumana yung ginawa natin, basically. Pero tignan natin yung mga pangyayari, play by play. Dito natin i-play by play. So, unang nangyari, guys, eto. So, sinam niya. So, ito yung output, diba? Ito yung output, tignan niya output dito. Yan. Tapos, chinek niya, hindi pa greater than. So, increment natin. So, in-increment parehas yung 1, naging 2. Pinormat. Siyempre, pagka in-increment mo, ganyan siya eh. So, gagawin mo ganito. Wait for 10 seconds. Siguro para
makapag ano muna. Pwede naman walang waiting, pwedeng diretso lang. Pero best practice minsan pag may wait time, 2 or 3 seconds bago ka mag next execution kasi minsan nagkakagulo eh. Nagkakagulo yung ano eh, yung or most of the time na experience ko yun sa production kapag walang mga setup na ganito. Minsan nagfe-fail siya kasi hindi pa tapos yung task na to, nagrara na yung kasunod. Ayan, so nag-increment 4, so hindi pa rin, so nag-increment pa rin hanggang naging 3. Sabi ko sa inyo mga 5 times, di ba? So ito pang-apat, ay hindi pangatlo, pang-apat, pang-5. Ayan. So sa pang-5, 5 plus 5, 10. Diyan yan na pinrint yung result. Okay, tapos na. So ayun lang guys. Thank you very much for listening. And I hope may natutunan kayo rito sa AWS Step Functions. And huwag niyo kalimutang mag-comment or mag-message sa akin if you have any question. Thank you very much guys. Bye-bye.